Bawal nga ba kainin ang dinuguan ayon sa mga kapatid natin sa labas ng pananampalataya? Isa sa gamitin nila ay ang Levitico chapter 17 verse 10 na ganito ang sabi: Ang sinumang kumain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. Ito ang isa sa madalas nilang akusasyon sa ating mga Katoliko na hindi daw natin sinunod ang banal na kasulatan. Tama ba ang mga paratang nila sa atin? Bago tayo malinlang, alamin at pag-aralan muna natin, huwag nating kalimutan na ang Lebetiko ay bahagi ng lumang tipan. Ano nga ba ang rason sa Lebetiko chapter 17 verse 10 bakit ipinagbawal noon ang pagkain ng dugo? Ituloy natin ang pagbasa sa verse 11 ng Lebetiko chapter 17. Ganito ang sabi: Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Ito pala ay ginagamit noon sa pantubos para sa mga kasalanan. Take note, noon po sa lumang tipan, ginamit ang dugo para sa pantubos sa kasalanan. Pero hindi na ito effective sapagkat ang dugo na mismo ni Kristo ang ginamit sa pantubos sa ating mga kasalanan. Ang handog ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagsunog ng baka o kambing ay hindi na effective at pinalitan ng dugo ni Kristo na siyang pantubos sa kasalanan ng lahat. Basahin natin ang Hebreo chapter 10 verse 1 hanggang 10. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Kaya wala ng rason upang ipagbawal pa ang pagkain ng dugo sapagkat pinawalang bisa na ni Kristo ang kautusan ng mga Hudyo. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalika siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Pero sasabihin naman ng mga protestante na hanggang sa ngayon ay valid pa rin daw ang pagbawal dahil makikita din daw ito sa bagong tipan na mababasa sa Gawa chapter 21 verse 25. Ang sagot, bakit sinulatan ang mga hintil na naging Kristiyano na huwag silang kakain ng dugo? Sapagkat every time nakakain sila nito, nasasaktan nila ang mga dating Hudyo na naging Kristiyano. Kaya nga malinaw ang sabi ni San Pablo sa Roma chapter 14 verse 20 to 21 na lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin, ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang huwag ng kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ang tanong, bawal ba ang pagkain ng karne?
1 Corinto chapter 10 verse 25 ay ganito ang sabi, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Ipinagbawal ba ang pag-inom ng alak? 1 Timoteo chapter 5 verse 23 ay ganito ang sabi, huwag puro tubig lang ang iyong iinumin, uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Tapos sasabihin na naman ng mga protestante na hindi daw nabago ang utos ng Diyos. Muli basahin natin ang Ephesians chapter 2 verse 15 at Hebrew chapter 7 verse 18 to 19. He abolished the Jewish law with its commandments and rules. Kaya nga inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Sa lumang tipan, ipinagbawal ang pagkain ng dugo dahil ang dugo ay ginagamit nila noon sa pantubo sa kanilang kasalanan. Pero wala na itong bisa dahil ito'y pinalitan na gamit ang dugo mismo ni Kristo sa krus. Ang mga palatuntunang iyon ay parte lamang sa lumang tipan na lipas na. At ano nga ba ang sabi sa bagong tipan? Hebrew chapter 9 verse 10, ganito ang sabi, palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na inaatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Therefore, ang nabasa natin sa Levitiko, parte lamang sa mga palatuntunan na lipas na, gaya ng mga pagkain at inumin, kaya wala nang saysay sa bagong kautusan ng Diyos. Paparatangan naman tayo ng mga protestante na nilabag daw natin ang Biblia at babasahin nila ang 1 Timoteo chapter 4 verse 1 to 3. Ipinagbawal ang pag-aasawa at ibang uri ng pagkain. Correction, sa panahon po ng Holy Week, tayo ay hindi kumain ng karne dahil sa disiplina tuwing Biyernes Santo. Take note, hindi po ito compulsory. Huwag ninyong hayaan na madala kayo ng lahat ng uri at kakaibang mga katuruan, sapagkat mabuting pagtibayin natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng pagkain. Ang pagkain ay hindi makakapagbigay ng kapakinabangan sa mga nabubuhay sa pamamagitan nito. Kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. What if ang inihain po sa atin ay dinuguan at sabi sa Lucas chapter 10 verse 8, kainin natin ang anumang ihain sa atin. Kaya hindi po absolute na bawal pa rin ang dinuguan. At narito pa ang iba pang mga patunay na mababasa natin sa Biblia. Kumain kayo ng anumang nabibili sa pamilihan ng karne at huwag nang magtanong kung ito ba'y inihandog sa mga Diyos-Diyosan o hindi, upang hindi na kayo usigin ng inyong konsensya. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng iyong budhi. Basahin naman natin ang sabi mismo ng Panginoong Hesus ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 7 verse 14 to 23. Muling pinalapit ni Hesus sa kanya ang napakaraming tao at sinabi niya sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain ang aking mga salita. Ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok sa kanya mula sa labas, kundi ang lumalabas sa kanya. Ang sinumang may tainga na nakakarinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at nang makapasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad patungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, kayo ba ay wala ring pangunawa?
Hindi ba ninyo nauunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan, at ito ay idinudumi sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Sinabi niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya. Ito ay sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masamang kaisipan, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagpatay, mga pagnanakaw, mga pag-iimbot, mga kasamaan, pandaraya, kalibugan, pagkainggit, matang masama, pamumusong, kayabangan at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nagmumula sa loob at siyang nagpaparumi sa tao.